Yung sinasabi Tama nyo po. na meron na po kayong mga impormasyon tungkol sa mga individual na umano ay kinuha ni BP Sara para talaga pagplanuhan ang pagpatay kay Presidente. Pwede ho ba kami makakuha lang ng impormasyon? Totoo ho yun, no? May mga miyembro ng Ah, may mga miyembro ng AFP, you were quoted as saying that. well, ganito po yan. Binagbasihan po yung mga video, mga pronouncements, yung affidavit of investigation. Binalikan po namin. Nung binabalikan po namin, we started narrowing down. Kasi ang belief na po, meron talagang kinausap. Kaya nga po pumasok yung inciting, tsaka yung constitution, tsaka yung grave threat, sa malubang pagbabanta. Nung tinitingnan po namin, merong mga leads na pumapasok. Eventually, actually, I just cannot give the name of the personality. Meron po talagang nag-identify na itong mga tao na to, maaring ito. Kaya po naging material yung sinasabi rin na merong Presidential Security Group, yung BPSG, na tinitingnan po yan. At sabi ko nga, hindi naman po lahat ng BPSG na yan ay member ng AFP at meron din naman pong mga hindi member yan, mga retired na, ano po. O kaya po mga force multiplier na tinatawag. So, I'll just give you po, nanaro na yung tinitingnan natin at may lead po tinitingnan na hanggang ngayon binabantayan. At yan pong sinasabi ninyo, kasama po sa possibilities, just to give you the answer po na alam ko po yun yung gusto nyong tumpukin dyan. At just to be honest po, kasama po yan sa narrow down na group ng personalities po na maaaring doon nanggaling po. Okay. So meaning kung na-narrow down, hindi ho maitatanggi na totoo na may mga warm bodies na kinausap ang Vice Presidente para sa mission na ito. Wala na pong question doon sa may kinausap. In fact, sa kanya na po mismo nang galing. Noong una po, siyempre, parang iisipin, salita lang ng galit. Yung sinasabi nga, revenge from the grave na ganyan. Pero it is confirmed na merong kinausap. We just want to pinpoint and identify kung sino yung he na sinasabi niya po. Kasi nga, ang tanong ko nga kay Atty. Powa, hindi ba ito ay bugso lamang ng damdamin? Alam niyo yon, yung nasabi mo lang ito kasi nga sa sobrang galit mo, yung Chief of Staff mo. Parang yung sa akin po. Sa akin, yo. At least si attorney na nagsabi. Oo. Parang sa akin, ano po. Parang yung sa'yo. Alam mo, Kapit, alam naman natin, pag mahal natin sa buhay, talagang yung bugso ng galit mo, maaaring lumabas eh. Pag hindi yung mahal natin sa buhay, hindi po ba? Mahal sa buhay, ano ha? Anyway, so again, ano ho, kasi nga, kaya ganun ang tanong ko, yung nga din po ang hugot ko dito, baka nga sabi ko kay Attorney Michael, bakit? Well, anyway, hindi humingi ng paumanhin, ano, sorry po, tao lang, parang ganun. Pero anyway, so talagang kinukumpirma ninyo na meron ng particular, meron ng, group of people, yung sinasabi na kinausap na andoon sa group of people na yun ngayon na inyong patuloy na iniimbestigahan. Tama po, maganda po yung punto nyo, Kapit. Wala naman po tayong narinig kay Vice President Sara na binabawi niya yun, na wala siyang kinausap. Ang sinasabi lang niya, meron bang crime na revenge from the grave? Pero wala po siyang sinasabi na wala siyang kinausap. Tingnan po ninyo, never pa niyo pang tumanggi. Naririnig natin nagsasalita, yung mga abogado niya, yung mga supporter niya, hindi, political hyperbole yan, wala yan, ganyan lang yan. Pero siya po, kahit minsan, your recollection po, Kate, DJ Chacha, meron ba kayo narinig na binawi niya yun? Na wala akong kinausap. Hindi nangyari yan. Di po ba? Nagbibiro lang ako niyan. Galit lang ako nung panahon na yan. Yun po yung sinasabi ko. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.